Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Wish nga ng marami ang makasal sa taong mahal mo. Pero paano kung kulang ang kakayahan para maisakatuparan ito? Ngunit sa kabutihang ipinakita sa kapwa, ibang tao na mismo ang nagregalo ng kasal para sa inyo. Yan ang kwento ng ating letter sender ngayong umaga dito sa Dear Dimples. Dear Dimples, ako si Alma, 44 years old, mula sa Manila. Nangangarap at pinapangarap namin ng boyfriend ko na si Rodrigo na maikasal sa simbahan o kahit sa kasalang bayan man lang. Ngunit kapos kami sa budget at palaging walang slot sa kasalang bayan. At pag nagtatanong kami, minadugutin na lang namin na tumutok na lang sa trabaho. At nang inalok kami ng kasal ng mga estudyante ng National Teachers College kung saan ako nagtatrabaho, agad kaming umoo. Kaya laking tuwa at utang na loob po namin sa mga estudyante at pamunuan ng NTC dahil natuloy ang aming kasal. Lubos naman ng papasalamat, Alma. At ngayon, napakaswerte po natin dahil kasama natin mismo ang ating letter sender na si Ate Alma. Siyempre kasama niya kanyang hindi na jowa, Ate Alma, no? Asawa na si Kuya Rodrigo. Sila po yung nag-viral na ikinasal sa garden ng National Teachers College sa Manila na feature natin nitong kamakailan lang sa ating Anong Latest. At sa tulong nga po ng mga estudyante mula sa kursong BS Hospitality Management, naisakatuparan ng kanilang dream wedding. Congratulations! Naman, Ate Alma and Kuya Rodrigo. Thank you po. Kamusta ang buhay mag-asawa? Okay naman po. Masaya. Kasi gaano katagal kayo bago kayo ikinasal? 13 years? Magti 13 years po ngayong July. Oo. Ay, anniversary nyo din pala. Yes Kumbaga po. yung parang boyfriend-girlfriend anniversary nyo ngayong July. Yes to. po. Anong feeling nung finally nakasal na kayo? Ano po, parang nasa ulap, ma'am. Kasi hindi namin in-expect na gano'n, na ikakasal kami na. Parang akala namin pangarap na lang. Yun po. And then, kayo kasi, you really work in the school, correct? Yes po. So, kumbaga, nagkaroon na kayo ng personal relationship sa inyong mga estudyante na nando Yes doon. Ikaw, Ate Alma, saan ang work mo doon sa school? Sa kantin po. Oo, si Kuya Rodrigo. Sa construction worker po. Oo. So, kumbaga, doon na rin kayo. Paano kayo nagkakilala? Dating site po. Ay, ang cute naman. Oh, alam nyo na mga kapatid, ha? Kung kayo naghahanap kayo ng jowa, may future sa dating app. Kasi minsan inisip natin sa ibang bansa lang nangyayari yan. Pero dito, oh, cute. Okay. Nung inalok kayo ng mga estudyante ng kasal at sabi sa mismong garden ng school nyo gagawin, ano yung naging reaction nyo? At paano ba nila sinabi muna? Actually po, nung time po na yon, nagluluto kasi ako dun sa kantin kung saan ako nag-work. Then, may pumunta po mga students sa pwesto namin. Nagtanong po sa akin, sabi niya, Ate, meron po ba kayong alam na couple o magjowa na willing magpakasal? At that time po, akala ko, ano lang, for the grades or for the ano lang. Pero, nung sinabi po nila sa akin na totoong kasal po, ay umuo na po ako kaagad kasi talagang pangarap po namin na maikasal ng asawa ko that time. So, bakit sila at that point naghahanap ng gustong magpakasal? Ano po kasi nila yun, ma'am? Parang project po nila. Oo. Parang finals po nila. And then, at the same time po, project din po ni Dean. So, nung time po na yun na sinabi nila na may ganung project, kaya umuo na rin po ako. Oo naman. Tsaka ang ganda kasi niya because hindi to parang laro-laro. It's really Yes po. an actual wedding. Yes. And kasi hospitality management sila. So parang nga naman, better na totoong couple talaga yung ikakasal. Kasi delikado tayo pag hindi totoong couple. Tapos totoo yung pare. 'Di ba? Nakakatakot naman Yeah yan. po. Yes po. Okay, eto, Kuya Rodrigo, para sa'yo naman. Nung nalaman mo kasi si Ate Alma pala ay isang byuda, meron siyang anak. Ilan ang anak mo, Ate 3 Alma? po. 3 ang anak mo. Ano naman yung naging reaction mo at that time? Sa totoo lang po talaga, nagulat din ako. Pero Saan ka nagulat? Dun sa byuda Yung- siya o dun sa 3 yung anak yung 3 niya? po yung anak. Oo. Nagulat din. Hindi mo inakala. Hindi ko inakalang Oo. ganun. Pero nung tumatagal na nagkakatawagan kami, pumupunta ako sa kanila. Tamis na nagkakatawagan. Saan kayo nagkakatawagan ba? Sa- Landline, cellphone naman. Hindi po, Cellphone na. Cellphone, saka sa video call. Video po. call, oo. Oo.
Ang cute nyo naman. Wait, sandali. Nung una ba kayo nagvi-video call, confident kayo kagad na ipakita yung face ninyo or hindi pa kasi nagkakahiyaan pa? Kasi first time mo bang nag-dating app? First time Yes mo mag-dating po. app? First time ninyo, sino naman ang mga nagturo sa inyong mag-dating app? Ako po yung classmate ko nung high school. Okay, ikaw, Kuya Rodrigo. Ako po yung katabi ko lang sa computer shop. Tingnan mo yan. Nasabi ko sa'yo, minsan talaga maganda pinapakinggan mo rin yung katabi mo sa computer shop eh. Ay, di, totoo yan. Tingnan mo. Di ba, Kuya Rodrigo? Kasi Yes po. marami pa rin naman talagang gumagamit ng computer shops ngayon. Yes po. Yes po. So, nung sinabi niya sa'yo na mag-ano ka dating app, paano naman nagkaroon ng ganong usapan, Kuya Rodrigo? Sabi mo, parang naghahanap ka ng makakasama sa buhay o hindi naman? Naghahanap na rin po talaga. O, nung time na yon. Time na yun. Tapos, anong sabi niya? Uy, try mo tong dating app na to. Ganon? Opo. Oh. Ganun po yung pagkakasabi niya rin sa akin. Tingnan mo to, di ba naghahanap ka ng Na jowa. Majijowa. Oo. Agad ba siya yung nakita mo o iba pa muna? Meron pa pong iba. Ikaw, ate? Meron Alma? po. Meron. Opo. Tapos hanggang sa kayo na yung medyo nagka-endingan dalawa. Opo. Bakit kayo natagalan ikasal? Kasi 13 years na kayo together eh. Dala rin po ng, be Financial honest po, financial po. Kasi hindi naman po ganun kalakihan yung kinikita namin parehas. Tsaka po mas pinapriority po namin yung mga pangangailangan ng mga kids namin kaysa sa That's sarili. true. May anak ka ba, Kuya Rodrigo? Meron po isa sa akin. Isa. So, Sa kanya apat na ng anak ninyo. O, correct. Kumbaga parang 3 stepkids, tapos Yes po. isang anak nyo talaga, Opo. dalawa. Ang cute naman. Okay, naiintindihan ko kasi minsan, di ba, parang you wanna really have a nice wedding. Parang, kaya lang kasi pag may mga anak ka na, syempre, mahirap talaga. Tapos, pumipila pa raw kayo sa mga kasalang bayan. Yes po. Ano nangyayari pag may pila kayo sa kasalang bayan? Ano po, minsan po hindi po naaasikaso kaagad yung mga requirements, tapos naubusan po ng slot. Kaya po parang sa akin, parang nawala na po ako ng chance. Oo. Ganun po. Sabi siguro ni Lord, hindi okay lang, hindi ka para sa kasalang bayan. Medyo Opo. may special para sa inyong nakalaan. Opo. At ito na nga yung nakikita natin sa video. Ang ganda, gwapo nyo naman. Grabe! At saka, very, very meaningful ito dahil mga estudyante kung saan kayo nagtatrabaho Yes ito. po. Ano yung pinaka hindi nyo malilimutan na moment doon sa kasal ninyo? Ako po yung... Bukod sa kiss. Ako po hindi ko po makakalimutan yung akala ko na hindi na ako makakapaglakad sa aisle papunta sa kanya. Ulit? Kasi, di ba, kinasal ka ba No nung una? po. Ay, hindi rin. Oh, Siya po first talaga. time mo Yes talaga. So, kumbaga yung pagiging byuda mo ay not necessarily, legal kasi hindi naman kayo Opo. talaga kinasal. So, talagang, oh my Opo. gosh. Pero mo, yung tadhana talaga has a way na Opo. nagkaroon ka na ng 3 anak, na byuda ka, and then finally, you find the one. Alam mo, exciting kasi, ay, ang cute to. Mga ano ba to? Ito yung mga anak Yes ninyo. po. Yung isa po, apo. Apo? Yung maliit. Wow! Oh my God! Sino naman ito? Oo, yung kasama. Ay, tignan mo, tamis nyo ha. Teka, ha? Good morning, kapatid ha. At syempre, Ate Alma, Kuya Rodrigo, kasama din natin ngayon si Jobel, isang hospitality management student at kabilang din as a wedding organizer sa kasal ninyo. Oo. Hi, Jobel. Good morning, kapatid. Good morning po. So, Jobel, isa pala ikaw sa mga miracle workers, ika nga, ang nagbigay talaga ng magandang wedding para kay Kuya Rodrigo at Ate Alma. How was it like for you? Ano yung naging proseso ninyo para mapili nyo si Ate Alma? Actually po kasi at that time, talagang naghahanap na po kami ng ikakasal kasi parang kinakapos na rin po kami sa oras. So nung nakita po namin sila at sila Ma'am Alma po, talagang pumayag po sila agad kasi sabi nga po nila, plano na po nila na magpakasal. So we were so happy po kasi finally, meron na pong ikakasal, matutuloy po yung wedding. Kasi hindi po yun matutuloy kung wala pong ikakasal. Oo. At Yes very, po. very deserving talaga sila of Yes that. po. Kasi nga, espesyal ang tagal nilang hinintay. Tapos kayo naman, nagmamadali kayo. Kaya naniniwala talaga ako that God's timing is the most perfect timing talaga. Kasi ang Diyos talaga ang mag-aadya ng mga pangyayari at mga kaganapan sa ating mga buhay. Minsan akala natin late na, minsan akala natin nagmamadali na, pero ang tunay, kung nasaan tayo, yun tayo dapat talaga belong. Naniniwala ka sa ganon, Ate Alma? Yes po. Oo. Jobel, kamusta si Ate Alma as staff sa inyo sa school? Ma'am, si Ate Alma po, super masayahin niya po. Talagang pag makikita ka pa lang po niyang palapit na makikita niyo na po sobrang laki ng ngiti niya sa iyo, ma'am. Talagang welcoming po si ma'am. Yes po. Ate Alma, ganun ka ba talaga by nature?
before. Yes po, Ma'am Jolly po ako eh. Hindi ko po maiwasan. Halimbawa pa, may time na sabihin, seryoso, magseryoso. Hindi ko po kaya, Mami, kasi talagang kahit anong gawin kong pigil na, na hindi tumawa, talagang kusang lumalabas siya, Mami. Oo. Pero balita ko, nung kinasal kayo, umiyak kayong dalawa. Ano Yes, yung ma'am. tumatakbo sa inyong mga isipan? Ano po, para sa akin po, kasi nung time po na yun eh, hindi ko po in-expect na mangyayari yung hindi ko, yung dati ko pang inaasam, yung pinapangarap ko dati na makasal. Kasi nga po, hindi ako kasal sa una ko. So parang sabi ko, baka hindi na matuloy, or sabi ko, hindi na siguro mangyayari, lalo pat malaki na po yung anak namin. Pero nung time po, nung dumating tong opportunity na binigay po sa amin, talagang sabi ko, eto na yun, eto na mangyayari na. Yun po. Kuya Rodrigo, ikaw, anong naikikita mo at naiisip mo nung papalapit na finally sa'yo sa aisle si Ate Alma? Sa akin po, sobrang saya po talaga. Hindi ko maano yung feeling ko talaga na eto na eh. Eto na talaga. Sabi ko magiging asawa ko na talaga siya. Kasi laging sinasabi nung anak ko, hindi naman kayo pa mag-asawa eh. Mag-jowa lang kayo. Kasi hindi pa kayo kasal. Pero mo yung mga anak mo mismo ang basher mo, di ba? Ang hirap talaga. Opo. Oo. Pero ang ganda rin ng mga nagawa niyong pamilya because the children look so happy. Sobra. Wala na sigurong masasaya. Kasi di ba kadalasan, pag sinasabi kinakasal ang dalawang tao, ang pinakamasaya daw dyan ay ang kanilang mga magulang. Yes Kasi, po. kumbaga, parang naibigay na nila, at ito na yung bubuo na silang sariling pamilya. Pero sa inyo, pakiramdam ko, yung mga anak ninyo ang pinakamasaya sa lahat. Sobra po. Ano yung naaalala niyong naging moment ninyo with your children? Naku, Ma'am, madami po. Nung bago ikasal, nung sinabi niyo, uy, finally kakasal na kami. Mas nauna pa po silang umiyak sa akin. Oh, sinong pinakapumalahaw ng iyak? Yung pangatlong anak ko, Ma'am. Bakit? Kasi nung una po kasi, nung time po na yon, hindi niya po kasi this year lang din po siya nag-propose sa akin. Ay, tignan mo ka, Kuya Rodrigo. Anong hinintay mo dyan? Oo. This year din po. Tapos sabi po nung pangatlo kong Pero anak, nag-propose siya bago pa yung offer ng kasal. Yes, yes po. Okay naman pala, oh. ano po yun, mga January or Feb po, nung time na nag-propose siya. Tapos po, nung nalaman po nung pangatlong anak ko na nag-propose si papa niya, grabe po ang iyak. Tapos neto pong nalaman naman niya nakakasal na kami. Sabi ng anak ko, Ma, eto na. Talagang ikakasal ka na. Ang ganda ng kwento niyo. Bigyan natin ng tissue si Ate Alma, ha? Napakaganda kasi ang ganda na yung kwento ninyo ay sumasalamin sa tunay na tadhana. Yes, no? yes po. Na ang buhay talaga, pag hindi ka, tingnan mo ikaw, Ate Alma, hindi ka give up sa buhay eh. No. Ang daming pagkakataon, pwedeng manatili ka na lang na malungkot ka, magdalamhati ka, pero lumaban ka everyday. Opo. At alam mo, may blessing talaga si Lord sa mga taong marunong magpasalamat. No? At eto, may tissue tayo, Ate Alma, at baka sumunod na ako sa pag-iyak sa'yo eh. O ganito, Kuya Rodrigo, nakikita mo yan si Ate Alma, ganyan. What makes you happiest? Yung talaga sa pagkakataong ito. Sa akin po kasi talagang masayang-masaya ako sa kanya. Simula nung una pa lang kami magkakilala na ito. Sabi ko, eto na yun. Kumbaga yung papasukin ko po na relasyon, may mga obligasyon kaagad. Pero sabi ko, eto na. Talagang mabigat pero mahal ko eh. Mahal ko siya eh. Ay, talaga namang mapapasala all ka na lang. Ang ganda ng kwento ninyo. Meron tayong mga kasamang iba pa, mga students from NTC na nandito. Kaway-kaway naman tayo dyan. Alam mo, ang ganda. Masayang-masaya sila para sa inyo. Obviously, kasi nakasmile sila. And I'm sure, may mga jowa ba kayo? Oh, alam nyo na, si Ate Alma magluluto. Kasi alam mo, kindness talaga goes a long way, no? When you pay it forward and you give to people na feeling nila least deserving sila,
talagang yumayabong ang beautiful memories and beautiful things happening. Ano yung mga gusto nyong sabihin, Ate Alma, Kuya Rodrigo? Chance nyo na ito para masabi ang inyong mga saloobin sa mga estudyante na nagbigay ng panahon at talento nila para ma-make sure na magkaroon kayo ng dream come true ninyong wedding. Ako po, message ko, alam naman po nila yan ever since. Hindi pa po natatapos yung kasal. Ano pa lang po kami, preparation pa lang. Alam po nila na sobrang pasasalamat ko sa kanila kasi sila yung tumupad sa pangarap ko na matagal ko nang hinahangad na maikasal. Oo. Message na lang sa inyo, sa isa't isa. Ako po, alam mo naman yan mula sa simula na wala akong ibang hinangad na makasama pagtanda kundi ikaw. Kahit na uugod-ugod na ako pa rin yung mag-aasikaso lahat ng pangangailangan mo. Tsaka, mahal na mahal kita. Kuya Rodrigo, tapatan mo yun. Bigatin din yung message si Ate Alma. Ma, alam mo naman yun, yung mga ginagawa ko sa iyo at ginagawa ko sa mga anak natin. Hindi matutumbasan ng kung ano-ano pa yun. Dahil sobrang pagmamahal ko sa iyo. Ganda. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli! Grabe talaga! Jobel, tayo na lang magkamayan dito dahil... Jobel, may jowa ka ba? Wala. So, alam mo na. Para ma-inspire lahat ng mga kapatid nating nanonood, no? Ang ganda kasi, alam mo, ngayon naintindihan ko na ba't nag-viral ang kwento ninyo. Hindi lang dahil sa kinasal kayo sa eskwelahan, kung saan kayo mga nagtatrabaho, kung hindi yung pagmamahal nyo mismo ay so strong, it radiates so much love, no? At yan ang patunay na ang Diyos ay nabubuhay. Kasi minamahal nyo ang isa't isa. Ang ganda. Maraming salamat for being here, Jobel, Kuya Rodrigo, Ate Alma. Maraming salamat. Thank you sa inyo. At sana maraming mga nanonood ngayon ang sabihin nila sa isa't isa sa mga kapwa nila asawa na hanggang sa huli, hanggat uugod-ugod tayo. Ganda! Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimple. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.